The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po sa ating pagtatanghal na ito. Ang pamagat po ng ating segment, ang sagot ng Biblia. Bahagi po ito ng pangkalahatang program o flagship program po natin na ang kabanal-banalan. At kaugnay nito, ibig po nating i-announce ang iba pang mga programs po natin and how you can tune in to our programs via our radio and social media platforms. Ang ating official Facebook page o yung Meta ay MHC Media. Ang YouTube naman ay The Most Holy Church. Samantala, ito po yung mga time slots na pwede nyo pong masubaybayan. Kung kayo po nasa biyahe, nasa bahay, pwede nyo po kaming mapakinggan o mapanood sa mga susunod o sa mga sumusunod na time slots. Mondays to Fridays po yan, 6 to 6:30 in the morning. Blessed Day ang pamagat po ng ating program. Monday to Friday din, 7 to 7:30, full live, ang kabanal-banalan at yung pong teleradyo. Every Saturday, 7 to 8 p.m. naman, ito hong segment na ito ang sagot ng Biblia. Every Sunday naman ay 7 to 8 in the evening, The Climb and Likhawit. Doon ho sa ating pagpoprograma naman sa radyo, DWBL 1242 sa ating mga talapihitan sa AM, Mondays to Fridays sa 7:30 to 8, Blessed Day. Every Sunday naman ay 4 in the afternoon, ang sagot ng Biblia. Samantala, ito hong ating mga radio programs din sa iba't ibang mga probinsya. 101.3 radyo natin, Odjongan, sa Romblon, Mondays to Fridays, 8:30 to 9 in the morning. Ito ay samot-saring pagpoprograma po ng kabanal-banalang Iglesia. Samantala sa Ifugao naman, DWAL every Tuesday, 2 to 4 ng hapon, various radio programs din po ito. At narito rin po ang ating iba pang contact details, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating iba pang mga social media accounts naman ay ang mga sumusunod. Sa Instagram ay at yung pong symbol na at kabanal-banalan. Sa TikTok naman, meron din ho tayong TikTok account at MHC Media. So yung mga shorts po natin dyan, mga maikling mga clips ay pwede nyo pong masubaybayan sa nasabing social media platforms. Ang ating mailing address ay number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Yan din ang punong tanggapan ng Iglesia. Ang ating email naman, yan, kung ibig nyo sa email magpadala ng inyong mga mensahe, mostholychurch.kidkh mostholychurch.kidkh@gmail.com. Ating website ay www.mostholychurch.com. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa natatanging paglilingkod na ito, ang anchor na ating programa, isa po sa mga bishops ng Iglesia, kapatid na usual, Brother Danilo Francisco. Salamat po. Salamat sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. At siyempre, salamat po sa ating Panginoong Diyos na nagpala sa atin ng ganitong mga pagkakataon upang
kayo po ay aming mapaglingkuran sa ganitong paraan ng inyo pong mga tanong ay mabigyang sagot sa pamamagitan ng Biblia. Ang sagot ng Biblia. So tayo po'y magpapatuloy na para po sa unang katanungan na bibigyan daan natin. Dahil napapanood ito, kapatid na Yushel, ito po'y mga sunurang katanungan. Inipon po natin yung pong magkakaparehas na katanungan. Hinggil po ito sa Halloween, All Saints Day, tsaka All Souls Day. So yung Halloween na pumapatak na tuwing ika-31 ng Oktubre, tapos yun naman pong All Saints Day, araw ng technically, strictly speaking, sinabing All Saints, yung Saints itself, sabi, mga banal. Pangalawa, All Souls Day, o araw ng mga kaluluwa. Bagamat ang naging kasanayan po natin, syempre, pag sinabing All Saints Day, araw ng mga patay in general, na inaalala po natin ang ating mga mahal sa buhay, na tayo nagsisiuwian sa ating mga probinsya o di kaya nagdadalawan tayo sa sementeryo, nililinis natin ng puntod para alalahanin ang lahat ng mga nangamatay natin sa buhay. Ano? Pero kung ating susuriin, mga kaibigan, meron talagang intensyon ang pagkakatawag nito o ang pagsiselebrate po nito, pagdiriwang po nito ng taunan. So kaklaruhin po natin yan. So nandun po yung mga issue kung ito ho ba ginagawa sa kabanal-banalang iglesia. Yan ho ba'y biblical? O kung ano ho ba yung talagang tunay na All Saints Day o ano yung tunay na All Souls Day. So kung para mabigyan tayo ng kaunting background, minarapat po natin na kumuha ng kaunting referensya. Una, ay tungkol ho muna dito sa Halloween. Mamarapatin niyo po, kapatid na Yushel. Halloween, isang pagdiriwang nga tuwing October 31. Allow me please to read it to you. Ito po ay batay sa History Channel, isang reliable website po ito. Meron silang channel sa cable at sila yung talagang nagsusuri. Kaya nga ang tawag sa kanila History Channel. They provide information sa kasaysayan, hinggil sa kasaysayan ng tao, ng iba't ibang kultura, maging ng mga kostumbre, ngayong mga tradisyon. Ito po, tungkol sa Halloween ay nasusulat. Halloween is a holiday celebrated each year on October 31, which incidentally, Halloween 2022 will occur on Monday, October 31. So yun, nasabi ko na ho nga kanina. The tradition originated with the ancient Celtic festival of Samhain. Ang spelling po nitong festival na ito, S-O-W, o S-A-M-H-A-I-N. Ang pagkakapronounce po ay Samhain. When people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. Ayan. In the 8th century, Pope Gregory III designated November 1 as a time to honor all saints. Take note, ito nga ho si Papa Gregorio, na ikatlong papa na ipinangalan gayon, noon lang ho dineklara. Originally, May 13 po ito, kapatid na Yushel. Nailipat sa November 1 as a time na para kilalanin ang lahat ng mga banal. Soon, All Saints Day incorporated some of the traditions of Samhain. Yung ipinagdiriwang na All Saints Day. The evening before was known as All Hallows. So yung gabi bago All Saints Day, Bago o yung October 31, ang tawag ho dun All Hallows Even or Eve. Pagka sinabing Christmas Eve, the night or the day before nung araw. Yung Hallows po dito, ibig sabihin ho nun ay saints. Isang word po yung synonymous sa pangalang banal or santo. All Hallows Even. So kinalaunan, yung tawag na All Hallows Even, the night before
All Hallows Day o All Saints Day, kinalaunan, yun ang tawag, Halloween. Ano, kapatid na usual at mga kaibigan. So over time, Halloween evolved into a day of activities like trick or treating. Alam natin to, yung mga bata usually naka-costume, kumakatok sa bahay, kumakatok sa mga establishmento, na pabiro, na nangihingi ng pabuya o di kaya ng candy. Carving, jack-o'-lanterns, festive gatherings, donning costumes, and eating treats. So ito, ulitin ko. The origin of Halloween. It dates back, nabasa ko na ho ito. Ayan. Dates back during the ancient Celtic festival of Samhain. The Celts or Celts, who lived 2,000 years ago, mostly in the area that is now Ireland, United Kingdom, and Northern France, celebrated their New Year on November 1. So ito ho, kapatid na usual. Itong Celts, yung basa ko ng iba, Celtics. Hindi ho ito yung basketball team ng Massachusetts o Boston. No? Yun ho yung spelling din nila, yun ang pronunciation ay Celts. Ang kanilang New Year ay November 1. Bakit nila ginawang November 1? This day marked the end of summer and the harvest and the beginning of dark cold winter, a time of year that was often associated with human death. Celts believed that on the night before the New Year, that is October 31, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred. On the night of October 31, they celebrated Samhain, when it was believed that the ghosts of the dead returned to earth. In addition to causing trouble and damaging crops, Celts thought that the presence of otherworldly spirits made it easier for the Druids or Celtic priests to make predictions about the future for a people entirely dependent on the volatile natural world. These prophecies were an important source of comfort during the long dark winter. So ganito yung kapatid na usual para sa kanila. Sa atin, tayo mga Pilipino, gustong-gusto natin yung lamig. Gusto natin yung snow. Pero para sa mga taga-Europa, particular itong mga Celtics, kasumpa-sumpa po sa kanila yan. Pag sumapit po ang taglamig, ito'y hudyat na nanganganib ang kanilang buhay dahil yung kabuhayan nila, yung tanim nila, hindi magbubunga dahil nga tagyelo. Posibleng magdala ito ng kamatayan para sa kanila. So, sa paniniwala nila sa kanilang relihiyon, yan pagbubukas daw ng pagkakataon na makipag-usap sa mga nangamatay. Kaya Yung 31. 31 and 1 in between. Sa kanila yan. Yan, nakalagay dito. To commemorate the event, Druids build huge sacred bonfires. Mahilig sila sa pagdaig o pagsunog ng malaking bonfire. Dahil nga sa sobrang init, yun ay kanilang palatandaan na gusto nilang magwagi, mag-survive sila sa panahon ng winter. Na ang ginagawa po nila, nagsusuot nga sila ng costume, usually consisting of animal heads and skins, and attempted to tell each other's fortunes. When the celebration was over, they relit their hearth fires. Ayan, yung the usual nga na ginagawa nila, yung pagpapadaig ng malaking bonfire. By AD 43, the Roman Empire had conquered the majority of Celtic territory. In the course of 400 years that they ruled the Celtic lands, two festivals of Roman origin were combined with the traditional Celtic celebration of Samhain. So sa madaling sabi, nung nasako po ng imperyo ng Roma, yung lugar na yon, may sariling paniniwala din ng Roma. Pero pinayagang ipagpatuloy yung ginagawa ng mga Celtics, kapatid na usual. So sa kinalaunan, yun po yung naging kasanayan, yung kulturang dinala ng Roma sa itinagal, kapatid na usual, involved din ho dito ang simbahan. Yan po ang naging kasanayan. So, kung ating susuriin dito, mga kaibigan at mga mahal naming mga tagapakinig, hindi po siya biblical. Wala hong Bible o scriptural basis para ipagdiwang, i-celebrate ang Halloween, tsaka ho yung All Saints Day. Ang sagot ng Biblia.
Meron bang turo ng Biblia patungkol naman sa araw ng mga banal o All Saints Day? Sa Biblia, meron po na araw talaga ng mga banal. Opo. Pero kung ang iniisip po natin, na gaya ng paniniwala ng iba, kapatid na Gabriel, na yun November 1, Opo. tuwing November 1, araw ng mga banal, yun ang wala sa Biblia. Kasi ang nakasulat po sa Biblia na araw ng mga banal sa pagparito po ng Panginoong Kristo Jesus. At yun ay isang araw lang, mababasa po natin. Sa Apokalipsis po, 20 at 6, mapalad at banal. Ayan, yun ang keyword. Banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahaling kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan. Kaya yan, kapatid na Gabriel, hindi pa dumarating. Opo. Kasi ang lahat po ng mga banal na ipinakikilala ng Biblia, mabubuhay na mag-uli na magkakasama. Ayon sa ipinapaunawa, sila'y maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun ang dahilan, kaya sila bubuhayin yung mga banal. Kaya mapalad ang taong maging kasama doon. Ngayon, kailan po mangyayari yan? Hindi po November 1. Ang talagang tamang araw nakasulat din sa Biblia. At isang araw lang po yan. Ano? Opo. Hindi ho yan taon-taon na mangyayari. Narito po mga kaibigan. Sa unang Tesalonica. Yeah, sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya yun yung All Saints Day, araw ng lahat ng mga banal. Yun po'y mangyayari sa pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya yung halimbawa, nagpapakilalang Kristong dumating, hindi po totoong Kristo yun. Kasi walang nabuhay na mga banal. Di ba? Kung totoong Kristo yon, dumating na sana ang pagkabuhay ng lahat ng mga banal. Ang tunay na Kristo, ayon sa sinasabi, pagdating niya, bubuhayin niyang lahat yung mga kanya. Yung namatay sa paglilingkod sa kanya, kasama din yung mga apostol. Lahat ng mga banal na sinasabi, bubuhayin niya kasi isasama niya sa paghaharing 1,000 taon. So, tradition po, oo, kinikilala natin yung ginagawa ng ating mga kaibigan. Na-overlook lang nila ang tawag ay All Saints Day. Hindi po ito araw ng mga patay. Itong araw na itong November 1. Kung titingnan natin mabuti, ang tawag ho araw ng mga banal. Doon sa kalendaryo ho kasi ng ating mga kaibigan Catholics, yun ho talaga ang kinocommemorate po nila, ang inaalala po nila, yun ang mga nakatala na mga saints o mga santo. At kahit yung hindi kilalang mga santo, yung known and unknown saints, yun yung inaalala nila sa araw na ito. Kaya lang naging tradisyon ng Yung, November 1, lahat na. Lahat ng namatay. Lahat na. Pero sa Biblia, hindi November 1. Pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, meron tayong dapat mapansin, hindi pa po lahat ng namatay mabubuhay pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. which brings us dun sa kasunod na tanong. Dahil sunod-sunod niya, 31 October, Halloween, kasunod po November 1, All Saints Day. Meron naman tinutukoy na All Souls Day. Opo. Diba? So, kailan naman po yung All Souls Day? Mababasa rin natin sa Biblia yan. Hindi po November 2 ang sinasabi ng kasulatan. Basahin po natin. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 5. Ang mga iba, ayan ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap o naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Yun. Kaya wala pang nabubuhay. Opo. Kasi yung unang pagkabuhay na maguli, pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Ngayon, merong naiwan na hindi pa binuhay nung dumating ang Panginoon o sa pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Yun naman ay mabubuhay after makalipas ang 1,000 taon mula sa pagkabuhay ng mga lingkod ng Diyos. So, yun yung biblical. Opo. Yung sa tradisyon,
the departed, all the other departed faithful. So, ibig sabihin, lahat na yan, nilalahat ng mga nangamatay sa pananampalataya daw, yun yung inaalala tuwing November 2. Opo. But, as far as the Bible is concerned, meron talagang tinatawag na All Souls Day. It will happen, yung araw na yan, pagkatapos ng All Saints Day na biblical, na kung saan yung mga banal na tinatawag, strictly speaking, na banal, blessed or blessed, after that, sila naman. Pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi yung isang araw sa Panginoon, ang katumbas po noon, 1,000 taon. Kaya after 1,000 years, doon palang mabubuhay yung mga hindi naging kabilang sa mga lingkod ng Diyos. Ang sagot ng Biblia. Sa paghampas ng hangin sa harap ko, nagpabaling ng aking pagtingin. Kumot na kaloob sa akin, pananggalang sa lamig ng hangin. Habang nilalaglag ko, nakita ko maluwang pa ito. Sa kumot mo sila'y isusugod ko, upang magkasamang damhin ang pag-ibig mo. Sa tuwina, sa'yo'y dalangin ko, dalangin ko. Layunin mo, maitaguyod ko. Layunin mo, malakaran ko. Buhay mong handog, katunayan na timbang nilagdaan mo. Mapagtapatan ko, daigdig na dalangin ko. Wag nawang kalabisang maituring na kung harating dulo ng iyong layunin. Kesa isip ay magdilim, buhay ko'y iyong na lamang ipiling. Layunin mo, maitaguyod ko. Layunin mo, malakaran ko. Buhay mong handog, katunayan na ibang nilagdaan mo. Mapagtapatan ko, daigdig na dalangin ko. Mapagtapatan ko, layunin mo. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yusel,
Ano po ba ang kahulugan ng Santiago 2:10? Yan. James 2 and 10. Nagkasala sa isa, nagkasala sa lahat. Ganun po ba ang ibig sabihin nito, kapatid na Yusel? Basahin lang po natin sa ibang bersyon ng talata din yan ng Biblia, maintindihan na po natin kaagad. Babasahin natin hanggang 11 sa Magandang Balita, Biblia. Binabasa natin sa ibang salin, gaya ng parehas ding wika, dyan po ay napagyaman pa. Yung dating standard natin kasi, standard pa rin hanggang ngayon. Opo. Medyo, kung may Old English, may Modern English, yan ho ay medyo old na Pilipino, Tagalog, opo. may moderno. Ito po ang nakasulat. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. 11. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangalon niya, ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi man nangangalon niya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Ayan, napakalinaw naman, di ba, kapatid ng Gabriel? The same God na nagsabing huwag kang pumatay, the God that said, that says, you should not kill, thou shalt not kill, is the same God who said na huwag kang mangangalon niya. Opo. Kaya hindi pwedeng mamili ka ng utos. Opo. Kasi isa lang yung Diyos na Na nag-utos. Kaya pagka halimbawa, yung isa sinunod mo, yung iba hindi, o sino yung pinagkakasalahan mo, di ang Diyos din. Kaya yun lang po ang ibig sabihin. Kaya hinihikayat po ng sitas na yan, hindi para usigin tayo, kundi para hikayatin tayo. Huwag tayong mamimili ng utos. Kung talagang kinikilala natin, yung mga utos na yan, galing po sa Diyos, lahat ay pagsikapan nating gawin. Huwag po tayong nagtatangi ng kautusan. Opo. Sana naging klaro po yan, mga kaibigan. Ang kasunod po ay tungkol pa rin sa ipagkakamali o kasalanan. Ano ang kasalanang hindi ikamamatay? Yan sa unang 1:5-17 po. Ano kasalanang hindi ikamamatay? Ayan, totoo. Lahat ng kasalanan, pagka hindi po pinagsisihan, ikamamatay. Kaya, ang kahulugan talaga, kung ano yung kasalanang ikamamatay, di basahin natin sa Biblia. Sa San Juan 8:24, kaya sinasabi ko sa inyo, o sa inyong mamamatay kayo nang hindi napatatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Yan. Yan ang malinaw na talagang sinasabi na halimbawa ng kasalanang ikamamatay. Dahil ang kasalanang ikamamatay, yung kasalanan na hanggang kamatayan, niyayakap mo, hanggang kamatayan, hindi ka nagbabago. Katulad ng paniniwala o pananampalataya na hindi ka na sumasampalataya na ang Panginoong Kristo Jesus ay si ako nga. Sabi ng Panginoon, mamamatay kayo na taglay ang kasalanan yan. Anong kasalanan? Yung hindi pagsampalataya na ako nga. Pagka tiniyak natin, ano ba yung sinabi ni Kristong ako'y si ako nga? Tinutukoy niya, siya mismo yung Diyos. Siya yung Ama. Siya yung nung una pa man ay nagpakilala na sa sinasamba ni Abraham. Opo, basahin natin yun. 3:14 ng Exodo. Sinabi ng Diyos, ako nga. Take note. Sinabi ng Diyos, ako nga. Ganito na lang. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo. Malaking kasalanan ang hindi paniniwala na ang Panginoong Kristo Jesus ay si ako nga. Dahil maliwanag po, ang nagsasalita ng salitang ako nga, ang Diyos. Kaya hindi ba Diyos ang ating pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus? Hindi siya yung amang Diyos mula pa ng una. Malaking kasalanan po yun. Kung hindi pagsisisihan ng tao yan, kasalanan po yan na ikamamatay. Maraming kasalanan na hindi po
natin dapat panatilihan ang kailangan po'y pagsisihan upang hindi magbunga ng kapahamakan natin o kamatayan. Dahil ang kamatayan po tinutukoy dyan, hindi po yung ikay mapupunta sa libingan, kundi kamatayang parusang walang hanggan. Yun po yun. At may kasunod pang paliwanag yung Biblia dyan, kapatid na Yusel tungkol sa bagay na yan sa pangalawang Korinto 5:16. Sige, basahin natin yun. Ang halimbawa nung bagay na yun, yung sinabi ng Apostol Pablo naman. Opo. Sige. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin, ito yung punto nyo kanina rin. Ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Pagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin siya nakikilala o nakikilala siyang gayon. Yan. Kasi kahit po ang mga apostol ng una, hindi naman nila agad Opo. nakilala ang Panginoon na siya yung si ako nga o siya yung amang Diyos. Opo. Nagdaan sila sa proseso nga. Hindi instant na agad-agad napaniwala sila. Gaya naman ng intensyon din ng ating Panginoong Kristo Jesus. Opo. Hindi naman nung sinilang siya, nung niluwal siya sa mundo, sinabi niya, ako ang Diyos. Dumaan siya sa proseso ng paglaki bilang isang human being, although he is God, di ba? Lumaki siya, yung tradisyon ng mga Hudyo, sinunod niya, hanggang sa sumapit siya sa edad na 30, doon siya lamang nagpasimula na magturo tungkol sa ebanghelyo ng kaharian. Kaya nga si Tomas, sabi niya, malibang maisuot ko sa butas ng palad niya. Doon lang ako maniniwalang nabuhay talaga siya. Kasi ang alam niya, imposible nang mabuhay, namatay. Opo. Sabi nung mga kasama niya, hindi, nakasama. Kaya nung nag-uusap sila noon, o nagkakatipon sila ulit, dumating ang Panginoon. Doon niya nalaman. Sabi niya, nung sabihin sa kanya, narito na ako. Ito na, suot mo na yung daliri mo. Hindi naman niya nagawa yun. Pero malinaw na sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Nanampalataya siya. Oo. Hindi siya nagitla, nagimbal, nagulat. Opo. Kundi yun po ay expression ng na-overwhelm siya at sumampalataya. Opo. Na hindi po katulad ng una, na parang katulad lang ng tao na kasama nila, kundi nakita niya, hindi pala tao lang yung kasama nila, kundi yun ang Panginoon at Diyos. So, yung punto, yan, tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Yung kasalanang hindi ikamamatay, kasalanang hindi mo yung ikamamatay, yung kasalanan hindi mo tinatanggap, Hindi pinagsisihan, hindi mo pinagsisihan, hindi mo ikinukumpisal sa Diyos. Opo. Yung hindi mo pinagbaguhan. pinagbaguhan. Yun yung hindi po yung degree, yung timbang, na parang kasi sa ibang pananampalataya may tinatawag na mortal sin at venial sin. Yung kasalanang mortal, kasalanang venial. Opo. Hindi ho yun yung tinutukoy dyan na kasalanang hindi ikamamatay o ikamamatay. Na hindi ba merong nakasulat, magsabi ka sa iyong kapwa ng raka, ulol. Oo. Ika'y mapapasa panganib sa impyerno. Opo. Pagsasalita lang yun. Di ba? Kaya, mag-isip ka ng hindi mabuti sa iyong kapwa. Magkakasala ka Opo. ng pagpatay. Opo. Di ba? Kung titingnan po natin, parang bakit naging gayon? Magkatimba. Opo. Oo. Opo. Kasi nga, kung hindi pinagsisisihan ng tao, ang alinmang kasalanan ng kanyang nagawa, isa lang ang pupuntahan noon, kapahamakan ng tao. So sana maging mapanuri po tayo at mag-reflect po tayo doon sa mga panahong ito. Hindi tayo maghihintay lamang sa mahal na araw. Araw-araw magtimbang tayo, magtika tayo sa ating sarili. Mag-reflect tayo, mananalmin tayo. Tingnan natin kung ano na ba ang nabubuhay natin. Ako pa matayog na hindi ko pa matanggap ang aking pagkakamali. Baka pag dinala ko to, ito pang ikapahama ko. O mas magandang isang tabi ko na yung aking inaalaga ang pride. Ika nga, at aminin ko sa Diyos. Kumpisal ko sa Diyos na ako'y nagkamali. Aminado ako, nagkulang ako at humingi tayo ng kapatawaran. Opo.
At yun ang inaasahan sa ating lahat para kung nagkasala man tayo, hindi maging sa ating ikamamatay, kundi makapagbago po tayo sa ating mga naging pagkukulang o pagkakasala sa Diyos. Ang sagot ng Biblia. In our hearts we plan our way, but the Lord creates our stride when He made as though from clay. He made sure He'll be our guide. We don't know all His plans, but we trust Him all the same. Our fate is in His hands. Let us keep praising His name. Trust the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Trust the Lord in His timing, for He had blessed us from the very start. We don't know all His plans, but we trust Him all the same. Our fate is in His hands. Let us keep praising His name. Trust the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Trust the Lord in His timing, for He had blessed us from the very start. In His timing, His promise will be achieved. In His timing, His plans will unfold. Trust in His timing, blessings will be received. For in His timing, it's been foretold. Trust the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Trust the Lord in His timing, for He had blessed us from the very start. In His timing, in His timing. Ang sagot ng Biblia. Kasunod po katanungan, kapatid na, Narito po,
Ang tunay na iglesia daw ay naniniwala na tao ang Panginoong Kristo Jesus. Tama po ba yun, kapatid na Gabriel? Well, noon at hanggang ngayon tayo po ay consistent sa sinasabi na everyone is entitled to their own beliefs, sa religious freedom na Opo. kung anong gusto ipiliin nila na pananampalataya, paniwalaan, it's up to them. Pero kung Biblia ang ating sasanggunin, dun ho tayo dapat manghawakan. Opo. So yung iba ho kasi, ganyan ang paniniwala. They believe that Christ, although He is human, extraordinary human, and yet still human. Tao opo. pa rin para sa iba. Para sa kanila, yun ay tama. Sanggunin natin ang Biblia, kapatid na ayun. Ito po isa pananampalatayang Kristiyano at sumasampalataya tayo na sila ay ang tunay na iglesia, kapatid na Gabriel. Opo. Na ang pananampalataya sa Panginoong Kristo Jesus ay Diyos, gaya po ng nakasulat sa talatang ito. Sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Ayan. Sa mga pag-uusap niya ni Apostol Pablo, kinalaro niya sa kay Timoteo, merong isang dako na tinatawag na bahay. Opo. Diretso na natin sabihin, ito ang kanyang iglesia. So doon sa iglesia, meron kailangang pag-uugali. Ibig sabihin, meron kang kultura na dapat tinataguyod. And Opo. part of that culture, syempre, yung mga beliefs, yung pananampalataya mo, pananampalataya ng mga miyembro dito. Opo. So, sa tanong tungkol sa pagiging tunay na iglesia, ito yung tunay na iglesia. Sila yung nagtataguyod nga ng wastong kultura na ang sinasambahin tunay na Diyos. Opo. Sa konklusyon niya, sa kasunod na talata, sabi niya, tinutuldukan. Wala hong argumento talaga na dapat na pag-usapan dito. Babasahin nga natin sa ibang wika nga ito, mga kaibigan, ang tinutukoy na bahay o iglesia, ito mismo yung relihiyon. As stated dito ho sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, if I may, kapatid na Opo. yun. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. So sa first part, sabi, walang pagtatalo, wala nang kontrobersiya na dapat pag-usapan. Ang hiwaga ng pagka-Diyos, ika nga. Ang kanyang karakter, ang kanyang pagiging Diyos ay nahayag. God was manifested. Hindi ho ito, Opo. kung puputulin natin yung salita, God was manifested. Isipin natin, nahayag lang ang Diyos sa ibang paraan. Kumbaga, kaya ng Diyos lumitaw sa pamamagitan ng burning bush, yung halaman. Opo. Pwede niya sabihin, God manifested Himself through this shrub, burning shrub. O di kaya, ang Diyos ay nagpakita rin sa pamamagitan ng anghel. Opo. Sa anyo ng kalwalati ng anghel, nakakayaning harapin ng tao. Pero this time, sinabi na Apostol Pablo, this is different. This is a mystery hidden for ages. Na ang Diyos niya ay nahayag sa laman. God was manifested in the flesh. So, tinatalakay niya sa unang talata, 3:15. Yung tunay na iglesia, behavior natin, kultura, and dun sa iglesia na yan, ipinapakilala na yung Diyos doon ay nagkatawang tao. Hindi po siya human being. He manifested Himself as such, a human being. Inahayag siya sa katawang tao, pero hindi po nagbago ang kanyang kalikasan, ang kanyang pagiging Diyos. Siya'y nanatiling Diyos na nahayag lamang sa laman. So, sa konklusyon, mga kaibigan, ang tunay na iglesia, naniniwala, oo,
pumarito ang Diyos, nagkatawang tao. But to say na siya po plain man or human, extraordinary human, nasa sa kanila po yun. Biblia po ang sumagot, mga kaibigan. Ang tunay na iglesia naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Saka po, Kapatid na Gabriel, hindi lang po ang mga apostol Mhm. At ang mga anghel po mismo nakita Opo. ang pagkakatawang tao ng Diyos. Opo. Base po doon sa talata, seen by angels, nakita ng mga anghel. At ang mga apostol naman, ipinangaral po sa mga bansa. Ano po yung ipinangaral? Yung pong ang Diyos ay nagmanifest in the flesh. Mhm. At yun po na may sinampalatayanan Mhm. ng mga bansa o ng sanglibutan. Opo. Yan talaga ang pananampalataya ng tunay na iglesia. Hindi po ito shared nature sa paniniwala ng iba. He is both man and God. Wala pong nilagay ho dyan na siya po'y nahayag bilang Diyos at tao. Na mistulang demigod. Ang demi-godship, ika nga, yan po'y paniniwalang batay sa mitolohiya na merong pagtatalik sa pagitan ng isang Diyos at ng isang mortal at ang isinilang ay half God, half man. O kaya part God, part man. Ang Panginoong Kristo Jesus hindi sinasabi ng Biblia na siya'y part God o part part man. He is fully God. Siya mismo yung Diyos na nabalutan lamang ng laman nung siya'y nagkatawang tao. Katulad po nito, Kapatid na Gabriel, ang nagpapahayag po nito si Apostol Pablo, na maaaring sabihin natin na hindi po nakasaksi o nakasama man lang ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang ministeryo, di ba? Meron pong mga apostol na nakasama ang Panginoong Kristo Jesus na nagpapahayag na ang Panginoong Kristo Jesus na kanilang nakasama ay ang Diyos, Kapatid na Gabriel. Opo. At nais po namin ipaglingkod po sa inyo, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na mabasa ang mga talata na sinulat ng mga apostol na nagpapatunay na ang pananampalataya nila, ang pananampalataya ng tunay na iglesia, ang Panginoong Kristo Jesus ay Diyos, hindi po tao. Opo. At basahin po natin dito sa, una po muna, dito po sa Juan Kapitulo 5, versikulo 20. Narito po. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, His Son Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Yeah. Yan po, Kapatid Gabriel. Kahit sa Tagalog, halos ganyan din. Lamang, siyempre, binibigyan ng pakahulugan na iba, ng iba. Nalalaman natin, pumarito ang anak ng Diyos. Kilala natin siya anak ng Diyos. At pagkakilala nga sa kanya ng una, siya ordinaryong tao na nagpatawag lang na anak ng Diyos. Ngunit sa kanya pagparito, binigyan tayo ng pangunawa para makilala natin kung sinong tunay na Diyos. Yun ang purpose niya to be the fulfillment of prophecy. Kasi may hinuhulaan. Tulad ng tanong kanina tungkol sa Mesiyas. May sinasabi sa Isaiah din na ang Diyos ay paririto talaga mismo. Magpapakita ang Diyos. Eto na yon, sinasabi niya. At sa kanyang pagparito bilang anak ng Diyos, sabi niya, tayo ngayon ay nasa kanyang totoo. Ibig sabihin talaga, nasa wasto tayong pananampalataya sa pagsampalataya natin sa tinatawag na anak na si Kristo. Pero ito, sabi niya sa konklusyon, itong si Kristo, ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Which brings us back dun sa tanong. Again, emphasize po sa talatang yan, ang pagkakilala sa tunay na Diyos na si Kristo, ang katunayan yan, talagang ikaw ay nasa buhay na walang hanggan. At ikaw ay nasa tunay na iglesia. Denying the divinity of Christ, it's up to them. Hindi na sila kinokondena, nasa sa kanila po yan kung hindi nila tinatanggap. Pero kung Biblia ang tatanungin, klaro, sinasabi ng Biblia, si Kristo, ang tunay na Diyos at ang sumasampalataya sa Kanya, siya talaga yung nasa tunay na iglesia. Opo. Ayan po yung sulat ni Apostol Juan. Ito po naman, sulat po ito ni Apostol Santiago. Ganito po naman ang kanyang isinulat. Mga kapatid ko,
Yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian Ayan. ay huwag magtatangi sa mga tao. Yan. Ayan po, talagang masabi po natin na ang Panginoong Kristo Jesus ay hindi po pangkaraniwan na nakita ng mga tao ay tao. Lord of Glory. Oh. Kundi talaga nga Panginoon ng kaluwalhatian. Pag sinabi pong Panginoon ng kaluwalhatian, isa lang po yun, kapatid na Gabriel. Di po Opo. ba? Ang Panginoon ng kaluwalhatian, wala pong iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon ng kaluwalhatian o Hari ng kaluwalhatian. When you are Lord, Master, walang superior sa'yo. If Christ is just an inferior human being, bakit nagpatawag siya na Opo. Panginoon ng kaluwalhatian kung merong panghihigit sa Kanya? The logical conclusion, the biblical conclusion, siya ho kasi ang Diyos. Mga kaibigan. Opo. Ang sagot ng Biblia. So, kasunod po katanungan, biblical po ba ang Mass of the Dead? Yan po so para sa mga kaibigan natin, they conduct a Mass. Misa. Opo. Misa ho yan para sa patay. Ang layunin po ay ipanalangin ho ang mga nangamatay na ipinapalagay po nila na hindi sapat ang kanilang ginawa. Habang nabubuhay, nandun sila sa estado na limbo o purgatorio upang matulungan sila ay pinagdaraos ng misa. So, biblical ho ba ito, kapatid na ayun? Para po sa atin po at sa pamagitan po ng pagsangguni sa banal na kasulatan, hindi po. Sapagkat gaya po ng nakasulat sa banal na kasulatan, dahil ito po ang saligan ng ating pong pananampalataya, ay meron pong ganitong nakasaad. Halimbawa sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang bersikulo po ay Gis. Inyo pong payagan, mga minamahal naming mga taga-subaybay, na may paglingkod ang pagbasa nito. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Seol na iyong pinaparunan. Kaya kung ang tao po ay, siya po ay yumao na, siya po ay patay na, ay wala na po tayong magagawang mga buhay para siya po ay iahon sa kanyang kalagayan. Sapagkat batid po natin, gaya ng nakasulat sa Biblia, wala na po tayong magagawa. Wala pong kaalaman man na pwede tayong matutunan pa o kaya magkaroon tayo ng kapangyarihan pa para mabago ang kanyang kalagayan sa Seol. Opo. Sa Seol, ibig sabihin, doon sa sitwasyon niyang patay na siya. Opo. Yun po, sa mga kaibigan natin, if you wish to go through with that ritual, it's up to you. Yun po yung pinapaniwalaan niyo. Pero kung Bible believers po tayo, hindi ho suportado ng Biblia, no? Opo. No, ang sabi ng Biblia, habang buhay ka, ano mga masumpong gawin? Ibig sabihin, kung ano pwede mong gawin ngayon, gawin mo na ngayon na meron ka pang kapangyarihan. Ibig sabihin, you still have the kapasidad na gawin ito. Kasi pagkapatay ka na, wala ka ng kapasidad at walang gawa yung mga nabubuhay, wala din silang kapasidad na mabago pa yung kapalaran mo. Opo. Pagka ikaw patay na. So hindi ka pwedeng may gawang gagawin dito ang mga kamag-anak mo para ikaw ay mapalipat na sa estado. Wala pong ganun. And in fact, there is no such thing then. Biblically speaking, wala din hong purgatory. Wala hong limbo, wala hong lugar na kung saan yun repository ng mga souls o kaluluwa na hindi pa pwedeng makaakyat ng langit. So, if you choose to believe in this, go ahead. We will not take it against you. Mga kaibigan, hindi ko kami ma-open, nasa sa inyo po yan. Pero if the Bible is to be consulted, there is no such thing as panalangin o gawa. More so, Mass o misa para sa mga patay. Kaya po kung sakali pong hahatulan, Opo. sabi po mga taga-subaybay, kung hahatulan man tayo ng ating Panginoong Diyos,
Yun ay dahil sa ating mga gawa. Yun. At yun ay nakasulat sa Biblia. Oh, yun yung basis, ano? Opo. Sige po, kapatid, please. Ganito po ang nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo po ay 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayun, mga gawa nila. Hindi gawa nung iba para sa kanila. Opo. Wala akong proxy Opo. na gawa para mag-improve yung problema mo, yung sitwasyon mo. No such thing. Ayan, klaro ho yan, nasa Apokalipsis na dapat panghawakan nating mainam. Ang sagot ng Biblia. Dalangin namin sa Panginoon na itong mga paglilingkod na ito'y makatulong sa inyo at magdala sa atin sa lubos na pagkaunawa ng mga kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, mag-uukol po tayo ng panalangin, ng pagpapasalamat sa Panginoon at kahilingan para po sa inyo.